araw na iyon mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman." Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Magandang araw sa ating lahat at halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, minsan nasa bus ako, merong isang nagtitinda ng mani, pero ang kanyang pag-aalok ay sa pamamagitan ng kanyang nakabibighaning boses. Kaya sinabi, mani, mani, bili kayo ng mani. Merong isang naka-notice nito at ang sabi sa kanya, Sir, ang ganda naman po ng boses ninyo, pwede kayong broadcaster. Alam nyo, ang sagot ng tindero, Praise the Lord! Praise the Lord! Nung narinig ko iyon, naantig ang aking puso sapagkat pinuri siya, pero hindi niya inako na para sa kanya iyon, kung hindi ang sabi niya, Praise the Lord! Para bagang sinasabi niya, the credit goes to God. Because He is the giver of this voice, everything is for God, to the glory of God. Ang ibanghelyo natin ngayong araw na ito ay ganoon ang tono. Si Jesus ang kanyang sinasabi, Ama, parangalan mo ang iyong anak. But that's not self-seeking, but that is Jesus' way of glorifying the Father. Because after this, He reported everything that happened. And what happened? Ama, nakilala ka na nila. Ama, lahat ng iyong ipinagagawa sa akin, nagawa ko na po. Lahat ng gusto niyong ituro sa kanila, itinuro ko na po. Lahat pong iyon ay ginawa ko. Kaya ngayon, lumalapit ang ating Panginoon at sinasabing, Ama, mission accomplished. And when He comes to God the Father telling Him, mission accomplished, He is telling the Father, glory to you, O Father. Pinararangalan kita. Sapagkat dito sa lupa, naging mission kong parangalan ko ang iyong ngalan at parangalan ka ng maraming taong nagmamahal sa iyo. Something that we should learn from our Lord, that in all that we do, make it an aim to glorify God, and make it an aim to always do the will of the Father. And if we come and reach the point of success, we have done it all, ginawa natin ng lahat. Sana hindi yung tonong, ginawa ko na po lahat ng pinag-uutos ninyo. Nagawa ko po ang lahat ng ito. Baka naman ang susunod ay, ano naman po ang reward ninyo? Ano naman po ang ibibigay ninyo sa akin? Ano naman po ang kapalit ng lahat ng binigay ko? Walang ganon kay Jesus. Sapagkat kay Jesus, sapat na ang nagawa ko, ang kalooban ng Diyos. At ang tanging kaligayahan ni Jesus ay ang gawin ang kalooban ng Diyos, papurihan ang kanyang Ama. Kaya ito yung magandang aralin natin na sana sa ginagampanan natin sa buhay, matapos nating magampanan ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, mga tungkulin natin bilang mabuting ama. Kung ikaw mabuting ama, napag-aral mo ang iyong mga anak, nakapagbibigay ka ng makakain araw-araw, napalaki mo sila ng mabuti, ikaw ay mabuting ina, ginagampanan mo mga tungkulin sa bahay, nagluluto, inaayos ang lahat ng pangangailangan. Matapos ang lahat ng ito, hindi natin pwedeng sabihin, ginawa ko na ang lahat. I deserve. I deserve what? I deserve. Yun tayo eh. Yun tayo yung tipong after having done everything, I deserve a break, I deserve a raise, I deserve higher payment, I deserve a reward, I deserve what? A higher position. And when we look at ourselves, we say, I don't deserve this because I know my worth, I know what I did, I know my value. Yabang. Ganon tayo eh. When we accomplish something, when we have success, when we have done everything, we say, I deserved. But look at our Lord Jesus Christ. After having done everything, fulfilling everything, succeeding in all that was entrusted to Him, He simply said, Lord, natapos ko. Salamat sa iyo. Ama, may you be praised. May you be glorified through the works that
that we're done. And that simply gives fulfillment and joy to Jesus. We pray for that. The purity of just doing the will of God. And at the end of the day, we will look at what we did and we will simply say, we are unworthy servants. We did what was commanded of us. Di tayo magmamayabang, pero ang ating sasabihin, Ama, pinapupurihan kita. Salamat po at ginawa niyo akong instrumento. Salamat po at binigyan niyo kami ng kakayanan upang magampanan namin ang mga ito sa mundong ito. We make it an aim to always glorify God, and to glorify God, let it be our own joy, our own fulfillment. And like Jesus, may we always do God's will, and at the end of the day, it will be accomplished in His time with His grace. Amen.